Hello guys, sa lahat ng mga na nangarap or sabi natin na gustong bumili ng minivan. So ito yung mga tips ko para sa inyo. So tip number 1, check the importations paper. So yun yung mga documents ng isang sasakyan. Kasi ano to surplus to So kailangan checkin mo lahat yun. Chassis number, engine number. So kailangan parehas siya sa papel niya sa ORCR or sa bibigay ng dealer. So yun ang tip number 1. Kailangan kumpleto siya sa LTO. So tip number 2, kailangan i-check nyo yung engine tsaka yung transmission niya. Kasi matagal na naka-stock to sa pag galing Japan kasi matagal naka-stock. So kailangan i-check nyo siya kung okay po ba siya, all goods po ba yung makina or yung transmission niya kasi minsan kasi nagde-delay na siya. So kailangan smooth. So mas maganda kung magsasama ka ng mekaniko para ma-check talaga yung pinaka-transmission niya. Kasi pag Japan made kasi, syempre matagal na stock. So, matagal na tigil yung makina no. So, mas maganda kung papacheck mo siya sa trusted na mekaniko mo. Tip number 3. So, check the conversion ng minivan. So, kailangan ipapacheck mo yung check-in mo kung okay ba yung pagka-convert. Kasi right-hand drive ang minivan pagka sa Japan. Right-hand drive siya, so i-convert siya sa true left-hand drive para sakto sa Pilipinas. Kailangan i-check nyo yung pinaka conversion niya. I-convert niya yung sa pedals, sa wheels, sa steering wheels, and sa lahat na kailangan i-convert. Wirings, gano'n. So tip number 4, kailangan i-check mo yung under chassis tsaka yung chassis mismo niya kung rust na ba siya. Kasi mas maganda kasi kung hindi siya rust, mas maganda yung pagkakagawa build. Kasi pag ang Japan surplus is galing sa Japan, so snow, prone siya sa snow tsaka sa salt water, kaya mas maganda kung hindi siya rusty. Yun. So tip number 5, kailangan masubukan mo siya, i-test drive mo siya. Kasi syempre pag galing sa ibang bansa kasi, convert yan dito, pinapadala rito. So i-convert mo siya, kailangan masubukan mo kung okay pa ba yung smooth pa ba yung takbo or wala bang delay yung shifting. Tapos yung suspensions, kailangan hindi walang tagtag. Tapos yung wheeling, kung smooth pa ba yung wheelings niya. Tapos syempre yung makina. Brakes, kailangan i-check mo lahat yan. Huwag ka magtitiwala sa itsura lang. Kailangan i-test drive mo, subukan mo kung wala bang delays or may matagtag ba. So, tip number 6, check mo yung mga parts availability. Kung meron na ba tayo dito sa Pilipinas. Actually, meron na tayo dito marami na. Alat na tayo sa Pilipinas yung minivan parts. At, yung kung may availability na ba na parts dun sa lugar nyo, yun ang mga kailangan mong alam. So, tip number 7, kailangan mag-save ka ng pangpagawa. Yun. Kasi, syempre, sabihin na natin na magaling yung mekaniko or magaling yung gumawa ng minivan. Is may makikita ka pa rin na liit lang talaga na kailangan mo palitan na parts, ganyan. So, kailangan maglaan ka ng fund para dun sa mga kailangan mo palitan. Mga add-ons, yan lang. So, ako, nag-set ako ng 30, kahit siguro 30,000 to 50,000. Yun. Tip number 7. So, number 8, warranty ng isang sasakyan. Kailangan bibigyan ka nila ng warranty, yung dealer, bibigyan ka ng warranty para makapagreklamo sa kanila. Katulad sa makina, aircon kasi ang isa sa pinaka ng minivan. So, mabilis masira yung aircon niya. So, kailangan mag-set sa inyo ng warranty. So, lastly, yung dealer's reputation. Kailangan trusted talaga yung dealer. Marami kasing mga dealer ngayon ng minivan na hindi talaga goods talaga gumawa, hindi goods. Tapos sasabihin nila na okay yung na to. So, mas maganda kung visitahin mo yung page nila. Tapos yung ilan ba yung followers or mga likes nila,
titignan mo rin kung ano, kung ilan, kailan, gaano nakatagal yung dealer na yon pagdating sa minivan. So, yun lang.